Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Meron naman po tayong pag-uusapan, lalo-lalo na sa mga kalalakihan diyan. Napakagandang usapin nito, lalo-lalo na sa mga may edad na. Nakatulad natin na si 50 na rin. Ayan, napakagandang usapin nito. Karamihan sa mga vloggers, ah, hindi tinatopic ito dahil napakasensitibo at siyempre nakakahiya, no? So guys, itong topic ko na ito, pag-uusapan natin lalo na sa mga kalalakihan dyan na nanonood, yung paano patigasin si Manoy. Dahil ako, based on my experience sa edad natin na ito, hindi na masyado na alam nyo na. Hindi katulad nung bata-bata pa tayo, 'di ba? Aktibo pa tayo sa ganyan na mga alam nyo na. So guys, keep watching po at para malaman ninyo kung ano itong mga pagkain na dapat nating kainin para tumigas ang ating pagkalalaki o si Manoy na sinasabi nila. So, sinaliksik ko po ito, nanood ako at ayun na nalaman ko at ibabahagi ko rin po sa inyo lalo-lalo na sa mga kalalakihan diyan na nahihirapan na alam niyo na kapag may edad na nga tayo, 'di ba? Ang hirap na yung iba nahihirapan na hindi na masyadong kaaktibo nung katulad ng nung bata tayo. So, ano pa bang hihintayin natin? Panoorin nyo po at para malaman ninyo. Hindi po ako eksperto, hindi po ako doktor. Basta't kung ano yung napanood ko at nalaman ko, ibabahagi ko lang po sa inyo. Lalo sa mga, ayan nga, may edad na tayo, sa may mga sa mga kalalakihan dyan na ayaw na o hindi na tumitigas ang kanilang mga manoy. Pero hindi naman po ano to na ah, talagang supplement o kailangan nating gawin. So try natin, 'di ba? Wala namang magagawa at talaga naman napakasustansya nito mga pagkain na ito at talagang yung mga doktor na dalubhasa na sinasabi na kainin natin ito. So marami na rin gumagawa nito, siguro epektibo kaya yan nga. At yun nga, yung iba nagba-vlog sa ganitong usapin at ako rin magba-vlogs para naman na may mabahagi ako sa inyo. Malay ninyo, yung mga natututunan ninyo sa akin ay uh, sa panonood ng aking vlogs at meron kayong nalalaman kahit na papaano, 'di ba? At meron na educational topic kaysa naman kung ano yung mga ginagawa natin, nagpapakit-cute lang tayo diyan at million views. Anyway, forget it. Wag na natin pag-usapan 'yan na million views kasi nga na ano na sila, famous na sila compare sa atin na nag-uumpisa pa lang. So kahit anong ginagawa natin para tumaas ang ating viewers at ito nga itatopic natin, pag-uusapan para naman meron din kayong matutunan sa aking vlogs at meron kayong malaman tungkol dito sa lalo-lalo na sa pagkalalaki natin. So guys, let's start po. So sa atin, lalo na kapag may edad na tayo, 'di ba? Iniisip natin na wala ng silbi ang ating pagkalalaki. Hindi po. Basta't ang habit niyo po, lalo-lalo na kung ikaw ay malusog na tao o lalaki, kailangan yung habit natin ay nasa ayos. Alam niyo naman po, ang unang-una na kontra diyan ay yung paninigarilyo. Tigilan niyo po 'yan. Yung pag-inom ng alak, ayan. At saka yung stress, yung sobrang pag-iisip, na-stress sa mga pamilya, sa trabaho, 'di ba? Lalo-lalo na tayo mga lalaki na responsable tayo na yung mga pangangailangan ng ating mga
asawa, mga anak, ayan nai-stress tayo. Hindi po tayo isip at hindi tayo makapagkonsentrasyon lalo na kapag, gusto natin na ayun nga sa asawa natin at na masyado tayong balisa, hindi po siya titigas talaga. Yun po ay ang unang rason kung bakit hindi tayo tinitigasan dahil sa stress o yung sobrang pagod din sa trabaho, 'di ba? At saka yung paninigarilyo at pag-inom, yun po yung nakakaapekto sa ari ng kalalakihan. At isa pa rin yung kulang sa tulog, yon sinasabi nila na kapag kulang ka sa tulog, of course, yung immune system natin bababa at ang ating mga ugat at ang ating hindi siya magpa-function. So guys, ito lang po ay basic lamang po sa mga tina-topic natin o pinag-uusapan. Hindi po ako doktor, basta kung ano yung napanood ko ay ibabahagi ko rin po sa inyo para malaman ninyo. Okay? So, ito po, ayan, pag-usapan na natin. Alam niyo po ba siguro yung Viagra? Ang Viagra, yung gamot na para magtigas ang ating pag-aari, yung erectile dysfunction na sinasabi nila. Problema sa pag-aari. Ito ay karaniwang kondisyon sa ari na kung saan yung lalaki na hirap na makamit, mapanatili ang erection. Ang kondisyon na ito ay dumadalas kapag may edad na tayo, 'di ba? Yung edad na 60 pataas 'yan. Ngunit pwede itong maranasan ng mas bata, 'di ba? Lalo na kung may mga sakit na nakaapekto dito. Madaming alternatibong Viagra na mga gamot o mga yung mga hindi na tumitigas o mga sintomas na mararamdaman ng erectile dysfunction. Isa dito ay mga pagkain na kailangan nating kainin para lumakas ang ating resistensya, 'di ba? Yung kasi yung natin, buhay natin, yung pagkalalaki ay kapag ang ating pag-aari ay hindi na tumitigas, yung ugat ay hindi na aktibo o matamlay na, 'di ba? Kaya ito, sasabihin ko po sa inyo, yung mga pagkain na pang-alternatibo, 'di ba? So ito, nalaman ko rin, matagal na ito at talagang pinapanood ko rin. Alam niyo po ba yung pakwan, yung watermelon, 'di ba? Yan po yan pinaka numero uno na kailangan na kainin kasi ang pakwan ay may lamang citrulline na tinatawag. Ang citrulline sa pakwan ay tumutulong sa paggawa ng citric oxide. Ang importante na para palawagin yung ugat natin sa pag-aari natin, yung simanoy, 'di ba? Yung natin, yung kagaya ng sa mga kalalakihan, yung sexual stamina natin, yung maliban sa tulong ng sexual ng lalaki, tumutulong ito sa blood pressure na kung saan pinapababa ang level, nagpapalakas ng immune system ng katawan at tumutulong sa brain functioning ng mga kalalakihan. Ayon sa mga eksperto, ang pulang pakwan ay mas kakaunti ang citrulline kumpara sa yung alam niyo po ba yung dilaw na pakwan? 'Di ba dalawang color 'yan, yung red and yellow. Yung dilaw po, yung parte na may mataas na konsentrasyon ay sa watermelon na dilaw na tinatawag. Yung sa lid na parte, sa gilid ng ng pakwan. So, yun yung nakukuha natin sa yung mga bitamina doon sa pakwan. So, at ang sasabihin ko pa, kailangan kumain tayo ng mga isda, napakasustansya po niyan, 'di ba? Inuugnay ang magandang koleksyon ng ari ng lalaki sa magandang daloy ng dugo o sirkulasyon. Kaya naman, ang magandang solusyon dito ay pagandahin ang mga ugat at daloy ng dugo papunta sa ating pag-aari. Dito pumapasok ang importansya ng omega-3 na nakukuha sa mga isda. Magkakain po tayo ng isda. Yung isda na, yung sardines, yung tamban, dito marami po yan sa palengke, sa kingdom.
Hindi nila pinapansin yan pero talagang yan, may omega-3 po yan. Napakasustansya po yan. Matinik nga lang pero masarap po yan kapag pinrito, malutong at isawsaw niyo sa kamatis. Naku, gaganahan po kayo at siguradong ang inyong sigurado, yun po kasi may omega-3 po yan at nakakapagpaganda ng daloy ng ating dugo at yung mga ugat natin kasi may omega-3 at napakasustansya po yan. Yan po ang pinakamasustansyang pagkain yung isda na yan. At huwag nyo po siyang iismulin. Mura lang po siya pero dadaigin yung mga mamahalin na isda. Yan po yung omega-3 na nandiyan na vitamina na nakain na kagaya ng yung mga dilis. Yan po, napaka-vitamina po yan. Huwag nyo pong ismulin yan. Magkakain po kayo yan for sure. At talagang ang inyong pag-aari ay talagang lalaban po kayo. Napakasustansya po niya talaga. Yung mga sustansya nito, hindi lang sa manoy, kundi yung pinipigilan nito yung ma-stroke tayo, yung sakit sa puso, di ba? Sa paraan na tinutukoy nito ang hanggang sa pinakamaliit na parte at iniiwasan yung ano nito, dumadalo ito sa dugo natin. Yung isda ay may mataas na protina at vitamin B6 na tumutuloy sa malusog na produksyon ng dugo. Maliban dito, nakakatulong din ang pagkain ng isda para maiwasan ang yung stroke, yung functioning ng yung ating daloy ng dugo kasi kapag na-stroke tayo at nagbuo diyan sa ano natin, diyan sa ulo natin yung at daloy sa utak, yun nag-uumpisa ng stroke. Yung pagkain natin ng isda ay magiging maganda ang daloy niyan, dire-diretso at yung functioning ng ating mga ugat. Kaya kapag kumain tayo niyan, pati siyempre ang pag-aari ng isang lalaki, 'di ba, may mga ugat 'yan. Yung dadaloy at kapag maganda ang daloy niyon at magpa-function yun at ang ating ari mabubuhay yan. Kung patay yung ugat, 'di ba? Hindi siya magpa-function at hindi siya masyadong titigas. Kaya nga yung sinasabi nila, yung ugat na malaki. 'Di ba? So, nalaman ko rin yung American Heart Association na yung iba kailangan kung alam ninyo yung mga sustansya ng isda na kinakain ninyo ay yung yan nga sinasabi ko tamban, sardinas, yung mga dilis, yan at saka yung pagkain ng yung salmon, alam niyo po yung salmon? Kailangan kumain tayo ng isda every week. Yung salmon, yung o kaya yung tuna. O kung ayun napakasustansya po niyan. At isa pa, nalaman ko yung alam niyo yung siguro yung bawang, 'di ba? Yung garlic, yun isa rin na napakaganda ng pag-aano natin yung pagdaloy ng dugo sa ating manunay. Ang bawang ay tumutulong na pigilan ang pagtigas ng mga ugat, pati na rin ang mga sakit sa puso. Isa sa pag-aaral ng natuklasan ng 7 tao na may erectile dysfunction na yung problema, yung pagtigas ng ari ng mga kalalakihan nga, nakita nila na yung iba na yung mga doktor na eksperto na yun ang pinag-aralan nila, yung pagkain ng bawang dapat sabi nila na kapag kumakain tayo ng bawang, apat apat na butil yan. Kung kaya nyong kainin, kung gusto niyo na dumaloy at maayos ang dugo. Napakarami pong gamitin ng bawang, lalo sa ating pagluluto, di ba? Nagpapasarap yan, nagpapabango, at hindi natin din pala alam yan na, yun nga, lagi ko sinasabi, yung palaban niya sa cholesterol din. At yun din pala ay nakakapagpatigas ng manoy. So yan, 'di ba? Napakaswerte ninyo at na ito shinare ko sa inyo at ibinahagi at siyempre sa napanood natin shinare ko po sa inyo at kumakain kayo araw-araw at ayan nagluluto kayo. Yung pala yung bawang, 'di ba? Nakakapag-ano din pala ng erection 'yan, talagang titigas ang ating manoy. So, 'di ba? At wala na kayong hirap na hanapin po 'yan dahil araw-araw kumakain tayo ng ulam at
ginagamit natin sa panggisa, eh, nakakatulong din po pala yung bawang na yan. Alam niyo pa yung bawang kung ano yung bitamina nito, yung allicin, nai-increase ng libido ng isang lalaki. Ito rin sa mga babae na rin, nakakatulong ito sa pagpapababa ng kolesterol, pagbababa ng blood pressure, yung meron din 'tong sa balat natin yung antioxidant, hindi tayo mangungulubot, 'di ba? Oo, at isa pang mga pagkain na ano, yung gulay na yung celery. Alam niyo yung celery? Dito po sa Saudi napakamahal po ng celery. Kaya pala yung mga Saudi mahilig kumain ng mga celery. Ang lalaki ng celery dito, guys, pero ang mahal. Kaya pala yung mga Saudi mahihilig kumain yan kasi para at saka napakainit nila at yung mga nakikita niyo na napakarami ng mga anak nila kaya pala nagkakakain sila ng mga ganyan na pagkain. Alam niyo ba kung ano yung sustansiya ng celery? Napakaraming mga ano yan, vitamins na nakakatulong sa pangkalahatan. Una, meron itong potassium na tumutulong para linisin at ayusin ang mga tubig sa katawan. Isa itong natural na biotic o yung kung may sakit tayo sa UTI ay lilinisin ang ating urine, nakakapagpaihi ito. Ito ay nakakatulong sa ating blood pressure lalong-lalo na kung may high blood kayo, 'di ba? At madami ding itong vitamin C para sa ating immune system, 'di ba? Alam niyo naman yung immune system kung ano yung kailangan natin sa ating katawan, mga vitamin C 'yan, 'di ba? Tinataas nito na pheromone bell o isang chemical na magpo-produce ng katawan na nakakaapekto sa tao. Yung mas nakakaakit daw yung mas may mataas na level, yung level nito ayon sa pagsasaliksik ang celery, alam niyo po, yung kinchay na pinakamainam na pagkain para pagandahin ang buhay ng sexual ng mga kalalakihan, 'di ba? Maliban sa potassium, meron itong vitamin E, zinc, magnesium at thiazine na nagpapaganda sa kalidad ng pagtatalik dahil kailangan ito sa normal na pagkain ng prostate gland ng mga lalaki, 'di ba? At meron itong arginine din na tumutulong sa oxide level nung ating pagkalalaki na nagpapaganda ng daloy ng dugo sa ugat ng ating manoy, 'di ba? At ito ay hindi at talagang napaka-epektibo ito sa mga kalalakihan. At siyempre sa mga kababaihan din dahil pinapaganda ito ng daloy ng dugo sa ari ng dugo sa mga kababaihan at ginagawang itong sensitibo kaya mas maganda rin ang sexual experience nila. Alam niyo po ba isa pa rin yung sili, 'yan. Alam niyo naman po talaga 'yan, pampainit 'yan, 'di ba? Pampaganang kumain, 'di ba? Tumutulong ito para pataasin ang level ng testosterone ng lalaki o hormone ng pagkalalaki. Ito yung pangunahing nag-aambag sa pag-iinit natin, lalo-lalo sa kama, 'di ba? Ang sili. Kaya kaya kapag mataas ang level ng testosterone ng mga kalalakihan, kaya kailangan magkakain po tayo ng ano ng sili kasi 'yun nga, 'di ba? Para uminit ang ating katawan, 'di ba? Mas maganda yung kalidad ng isang lalaki, yung pagtigas niya kailangan kumain po tayo nun, 'di ba? Tumutulong ito sa sirkulasyon, meron itong alkaloid na tinatawag na tumutulong sa magandang sirkulasyon ng dugo. Pinapaluwag nito ang mga ugat sa arena kaya mas maraming dugo na dumadaloy dito, 'di ba?
At mas maganda ang pagkain nito at pinapatagal yung ereksyon ng lalaki. Maliban sa epekto nito sa reproductive system ng lalaki, na pinapalakas nito ang immune system natin para maiwasan yung mga sakit, 'di ba? Mga so ito yung mga sinasabi ko sa inyo na pagkain para yun nga tumigas ang ating manoy. So ito guys, isa lamang pong tips sa inyo. Tsaka alam niyo po ba kung bakit hindi tinitigasan ang ibang kalalakihan dahil nga yung sobrang paninigarilyo isa pa rin po 'yan. Yung kailangan, tigilan niyo po 'yan dahil nakakasama po sa ating katawan at, para gumanda yung sirkulasyon ng ating dugo, kailangan exercise pa rin yung ehersisyo. At kapag, mataba kayo, yun nga, ano din yun, nakakaapekto rin yun sa pagtigas ng ating manoy. So, kailangan mag-reduce kayo, 'wag po kayo masyadong, magpataba. Ayan, ina-advice ko po sa inyo. Hindi po ako doktor, basta't napanood ko lamang po at, shine-share ko lamang po sa inyo para alam ninyo. Ngunit mas makakabuti pa rin kayo kung hindi kayo satisfied sa mga sinasabi ko. So, magpatingin po kayo sa mga alam niyo po siguro neurology, 'di ba? Na tinatawag nila para mas masuri kayo ng mabuti at mabigyan ng lunas yung kung kinakailangan na yun nga hindi na kayo tinitigasan yung, meron kayong, ah, dysfunction na sinasabi nila, 'di ba? Erectile dysfunction na sinasabi na. So guys, ito lamang ay aking binlags lalong-lalo sa mga kalalakihan lalo na sa mga may edad na katulad na natin na hindi na masyadong gano'n kaaktibo. So at meron po sana kayong natutunan dito sa ating binlags at, ibinahagi na rin po sa inyo at dahil mahilig din po akong magse-search at natutunan ko, ibinahagi ko po sa inyo. Sa mga makakapanood po nito, 'yan, sana mag-enjoy po kayo at at, nagustuhan ninyo itong aking binlags. Magandang araw po uli, Pobreng Kapampangan. And huwag niyo pong kalilimutan subscribe ang aking channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. Enjoy watching po. God bless.